Before I got inside, I briefly glanced at Skipper, who was watching over us. Pero nagtaka ako nang mapansin ko ang bahagyang pagtaas ng sulok ng kanyang labi. Anong giningising-ngising niyo dyan? Bakit ba parang big deal pa sa inyong dalawa ang upuan? Ayos lang naman sa unahan si Luis eh. Sabi ko kay Allen na hindi na umimik dito sa aking tabi. Mabilis na ring sumakay si Skipper sa driver's seat at kaagad binuhay ang makina ng sasakyan at pinaharurot ito paalis. So sa kahabaan ng biyahe ay halos mabingi kaming lahat dahil sa sobrang katahimikan sa loob ng sasakyan. I couldn't help but stare at Skipper in the front mirror. Pero mabilis din akong napabaling sa labas ng bintana nang bigla rin siyang tumingin sa salamin at sigurado akong nahuli niya akong nakatitig sa kanya. Ano ba naman si Lina? Di ko pa rin natiis. Muli akong napatingin sa front mirror at halos sumabog sa sobrang init ang aking pisngi nang makita kong nakatitig pa rin siya sa akin ng taimtim at bakas sa kanyang mukha na nag-e-enjoy siya sa nangyayari. Wisit? Muli akong bumaling sa bintana at talagang pinigilan ko na ng todo ang aking sarili na muling sumulyap sa kanya. Pero maya-maya lang ay biglang tumugtog ang stereo. Run from the bullshit with you. Let's hide in the covers. I feel there's something with you. Can I be your lover? Can I be your lover? At sinabayan pa niya ng mahinang pagkanta ang tugtog. Natimsong ko para sa kanya. Anong ibig niyang sabihin? Hindi ako nakatiis at muli akong napalingon sa kanya. Pakanta-kanta siya ng mahina, pero hindi naman tumitingin sa akin. Kakainis, paasa na naman. Can I be your lover? At sa huling lyrics ay doon siya muling sumulyap sa akin. Chapter 9. One Blood. Pagdating namin sa lugar ay nanatili pa ring tahimik si Allen. Mainit talaga yata ang ulo nito. Siguro ay dahil sa hindi pa sila nakakapagpahinga ng maayos. Honey, are you alright? Tanong ko kay Allen nang hindi na ako nakatiis pa. Yes, honey, I'm just tired. Sagot nito at saka binuksan ang pinto ng sasakyan. We're already here at the parking lot. He came down quickly at inalalayan din niya naman akong makababa. Luis came out from the front and so did Skipper. Hindi ko na siya tinignan pa cause I was fucking disgusted by the way he looked at me. But wait, I remembered something. Honey? I called Allen na mariin ang pagkakatitig kay Luis. Si Luis naman ay nakangiti rin habang nakatitig naman kay Skipper. At si Skip? Titingin sana ako kay Skipper pero wag na lang. Weird lang ng dalawang mag-best friend na to. Yes, honey, what's wrong? Agaw pansin sa akin ni Allen. Pwede bang mauna na kayo ni Luis? I'll just wanna talk to my bodyguard. There's something I have to clarify about his job. Kalmado kong paalam kay Allen. Alright, sige, we'll go ahead. Walang alinlangan siyang pumayag kaagad at agad ding nilapitan si Luis at bahagya pa itong binatukan bago ito hinila papasok sa entrance ng building. Bumaling ako kay Skipper, ngunit halos manigas ako sa aking kinatatayuan nang sa aking pagharap sa kanya ay muntik ko na siyang mahalikan. Lumayo ka nga! Why are you so damn close to me? I screamed at him as I pushed him softly. Pero ni hindi man lang ito natinag mula sa pagkakasandal niya sa sasakyan. Softly nga eh. Bahagyang nakabent ang kanyang katawan, maging ang kanyang mga binti kaya naman, halos magpantay na kaming dalawa at muntik nang maglapat ang aming mga labi. Kainis, bakit hindi pa natuloy? Mukhang sinadya din ng siraulong ito eh. He was looking at me intently. Nakakapanghina ng kaluluwa. He barely raised the corner of his lips. What do you need? He asked me in a husky voice. Repeat what you told me last night. Nag-cross-arm ako sa kanyang harapan. Which one is it? He asked straight away. Those words you said to me. Inis kong sagot sa kanya. Did I say anything? He still answered me innocently. Huwag ka nga magmaang-maangan. You may be daydreaming, my princess. There you go. My fucking princess. Sigaw ko sa kanya pero ang siraulo, ninisihan lang ako. When did you kiss me? Tumaas ang magkabila niyang kilay at tumawa ng mahina na tila ng aasar. What the hell are you talking about?
Natatawa niyang tanong sa akin. Nagpanting naman ang magkabila kong tenga at tumindi pa ang init ng ulo ko sa kanya. I was still awake at that time. I know what I heard. I didn't kiss you. Never, not even in your dreams. Or maybe you just want me to kiss you? So you're making up a story? Natigilan ako sa kanyang sinabi at pakiramdam ko ay piniga na parang nilalabhang damit ang puso ko. Ang sabi mo, natikman. I didn't continue what I wanted to say. Suddenly, I got realized. Ang tanga ko? Why am I even asking? Wala naman iyong kwenta at mas lalong wala rin siyang kwenta. Mabilis ko na siyang tinalikuran at nagmarcha paalis. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang ako nang isang malakas na kamay ang bigla na lamang humila sa braso ko at isa naman sa aking batok. Ang sumunod ko na lang namalayan ay ang mga labi ni Skipper na sumiil ng halik sa aking mga labi. Naligas ako at natulala habang nararamdaman ko ang pagsipsip niya sa ibaba kong labi. The softness of his lips. For the first time, I felt na noon ay halos mabaliw na ako sa pangangarap sa kanya na mapansin niya ako. Kissing was never before in my mind. Just holding him in my arms was enough for me. But now, it was too much to ask for. Wala sa sarili akong napanganga nang magpumilit pumasok sa aking bibig ang kanyang dila. I was about to close my eyes when Allen suddenly popped into my mind. So, get off me! I pushed him hard and shouted at him. I slapped him so hard on his face that I immediately regretted. Sorry, ikaw kasi eh. Hindi ko alam kung hahawakan ko ba siya o ano. Nakapaling pa rin ang kanyang ulo sa kanan, and I could see the redness of his face. Mabilis ko na siyang tinalikuran at tumakbo ako papasok ng building. Sobrang lakas ng tibok ng dibdib ko, at hindi ko malaman ang mararamdaman ko. Para akong maiiyak na ewan. I'm fucking mess. Why did he do that? Impressed POV. Are you still there? Sira ulo talaga. Bakit ba nawala ang linya niya? I repeated contacted Skipper from here, wearing my headset, as I was walking down the side of the highway to the venue of the photo shoot. I just came down from the jeep. Kahit kompleto ako sa sasakyan, I can't use them because Manila is so damn small. Maaaring isa sa mga taong kailangan mong pagpanggapan ay bigla mo na lang makakasalubong at magtaka. Kung ano ang buhay na pakilala mo sa kanila, ay dapat panindigan mo ng lahat para walang magsuspetsya. Kung ikaw ay taong mas mahirap pa sa daga, dapat itsurang mahirap ka lang. Yung mukhang daga din, nakatira sa squatter. Yung halos wala ka nang maisuot na damit. Kaya nga palagi lang akong naka-crop top at short shorts. Kasi wala na akong maisuot sa sobrang hirap ng buhay ko. Binabagay ko lang iyon sa kahirapan ng buhay ko na puro pagkukunwari lang. Ay, buhay nga naman ng mga agents. Isang malakas na busina ang nang-istorbo sa aking pagmumuni-muni. Napalingon ako sa sasakyan na nasa aking likuran. Nakakabingi ha. But I smiled and nodded a little when I recognized Shield's car. His expensive car continued to enter the compound building, and I watched as it was parked next to a vehicle. I saw Skipper was in and just leaning against the car. What could have happened to this man? Shield got off the car and stared intently at the Skipper. "Es!" Tawag kong muli sa kanya sa linya. Pansin kong humawak siya sa kanyang tenga at dito ko na naramdaman ang pagkabuhay ng linya niya. Long time no talk, I heard Shield's voice speak in front of his Skipper. "Oh, come on, brother. Up till now, do you still have a crop of rage?" "Huh, brother? Don't expect it to ever go away. Accept it and don't call me brother. Hindi kita kapatid." Natanaw kong naglakad papasok ng entrance building si Skipper. You can never change the truth. Accept the fact that there's only one blood that flows through our body, and you can't marry our sister. What the? Naibulong ko sa kabiglaanan. Parang gusto ko yatang mawala ng malay. Kaso naalala kong walang sasalo sa akin dito. Kaya wag na lang, masakit ang mahulog.
Chapter 10. Selos. Empress POV. I continued walking in towards the entrance building. I ignored Shield and pretended I hadn't seen him, pero ramdam kong nakatitig siya sa akin ngayon. Nagmamadali ako sa paglalakad para mahabol ko si Skipper. At di nga nagtagal ay inabutan ko siya. Hey, S! He kept walking, but I knew he heard me, kaya sinabayan ko siya sa kanyang paglalakad. Anong ibig sabihin ng mga narinig ko? I asked him as I looked straight to the hallway we were walking in. Nothing. Walang emosyon niyang sagot sa akin. Nothing ka dyan. I know what I heard. So what? Why are you still asking? Alam mo na pala. So, totoo nga? Kapatid mo sila? No. Ang gulo mo? Hindi siya sumagot. Lumiko kami sa hallway at huminto sa tapat ng elevator. Iba pala ang type mo ha? Family stroke like that? I'm not Selena's brother. Ano yung sinasabi ni Shield na magkapatid kayo? Si Shield lang ang kapatid mo? Si Selena hindi? Yun ang pagkakaalam ko dati. You mean you've known that family for a long time? I don't understand you. How about your mission? Bumuntong hininga siya ng malalim at hindi sumagot. Nagpapagod lang ba tayo dito? O ikaw lang talaga ang sagot sa lahat ng ito? Or maybe you are just making our mission a reason to be with Selena, right? Hindi pa buo ang nalalaman ko. Kailangan nating mahanap ang susi. Natigilan ako sa kanyang isinagot. What key? What do you mean? The key to all of this. Who? Our parents. Natigilan ako sa kanyang sinabi. Parents niya? Biglang tumunog ang elevator. I was going to ask again when the elevator opened. A few people came out, and then Skipper and I went inside. The door was about to close when it suddenly stopped because of Shield's hand blocking its side. He stared at me earnestly. Sir, good morning po. Bumati at tumango ako sa kanya, habang si Skipper sa aking tabi ay nanatiling nakatayo ng tuwid. Shield didn't answer and went inside too. Sa aking tabi niya piniling pumwesto. Shit! Nailang ako at hindi ko alam kung para saan ang malakas na kabog ng aking dibdib. Nang sumara ang pinto ay namayani ang nakakabinging katahimikan dito sa loob ng elevator, habang tumatakbo na ito paitaas. No one tried to speak. Hindi ko na rin kinausap pa si Skipper hanggang sa muli nang bumukas ang elevator. Nauna na akong lumabas at sumunod naman sila. Narito na kami ngayon sa rooftop kung saan may malawak na pool. Nanatili pa rin ang katahimikan sa aming tatlo hanggang sa makarating kami sa kinaroroonan ng grupo ng mga nagseseksihang mga kababaihan sa mga suot nilang underwear. May mga baklang nag-aayos sa mga itsura ng mga babae. Maraming mga nakahanger na underwear, mga swimsuit. There are photographers who are busy setting up cams. I saw Selena and Allen, who everyone knew was his boyfriend. They are both on the edge of the pool at kinakausap ng isang photographer. Nakasuot ng red halter strappy si Selena na nagpatingkad ng kanyang nakakaakit na alindog. Complete package kumbaga ang katawan ni Selena. Mayaman sa dibdib, maliit na waistline, malalaking balakang, mabibilog na hita plus matangkad, maputi, makinis at hindi papatalo ang ganda. I turned to Skipper who was next to me at halos hindi na kumurap ang kanyang mga mata sa tindi ng pagkakatitig niya kay Selena. Nga ka ngayon. Baka matunaw yan. Bulong ko sa kanya, pero kaagad akong napalayo nang samaan niya ako ng tingin. Lihim tuloy akong natawa. Empress, sweetie, you're here. Come here. Kailangan mo nang maayusan din. I turned to Ma'am Magdalene, who called me. So I immediately walked up to her. Skipper. Nakasalubong ko naman ang isang poging guy na tumawag kay Skipper. Kaya napahabol ako ng tingin doon. I saw him walking towards Skipper and slightly patting him on the shoulder. Tinignan din siya ni Skipper at nginitian, ngunit halos malaglag ang aking panga nang may kakaibang ngiti akong nasilayan sa labi ng poging guy. His eyes twinkled as he stared at Skipper. Pakining tape na malupit. Ano yun? Selena's POV.
We had just begun to sit on the edge of the wall with a water fountain, sliding down the wide wall, here on the edge of the pool. Nakapants na jeans si Allen, walang tsinelas. Nakapolo shirt pero bukas ang mga botones nito, kaya nakaluwa pa rin ang mga bato-bato nitong tiyan. He sits at the edge of the pool and leans against the wall, with falling water at sumasayad ito sa kanyang katawan. Dumapa ako sa lap ni Allen. Bali ang tiyan ko ang naka-flat sa kanyang lap. Ang mga braso niya ay nakadipa sa bakal na bahagyang nakausli lang sa pader. And his arms seemed to rest there. Ang siko ko ay itinukod ko sa tiles at ang aking kamay ay nakatukod sa aking baba, habang nakabaling sa ibang way. My feet were slightly raised. Then we started taking pictures in our different positions. "One more shot!" the photographer shouted, while we were still taking some pictures. Sa tabi naman ng cameraman ay naroroon si Skipper, naka-cross arms, habang nakatitig sa akin ng taimtim. And next to him was Luis, na nakaakbay naman kay Skipper. "Ah!" impit kong daing, nang bahagyang humigpit ang pagkakahawak ni Allen sa aking bewang. "Sorry honey," bulong sa akin ni Allen. "It's okay," bulong ko rin sa kanya. Baka kasi wala siya sa mood ngayon dahil nga may jetlag pa silang dalawa ni Luis. Pero bakit mukhang okay naman si Luis ah? Blooming pa nga siya eh. My stomach suddenly ached. He still whispered, so I looked at him. He didn't look at me but at the photographers. "Enough," sabi ko sa mga cameraman, kasabay ng aking pagsenyas sa kanila. "Bakit anak?" Kaagad lumapit sa amin si Mommy. "Okay na po siguro yan ma'am. Masakit daw po ang tiyan ni Allen eh." "Ganun ba? O sige, magpahinga ka na." Malumanay naming sabi ni Mommy kay Allen. Humalik lang sa aking pisngi si Allen at kaagad na siyang umalis sa aking tabi. Nilapitan niya si Luis at hinila. Isinama niya ito paalis ng rooftop. Napabalik ang aking paningin kay Skipper at nahuli ko itong bahagyang nakangisi. "Para saan naman yun?" "Ma'am, wala pa pong maayos na kuha eh. Paano po to?" sabi ng isang photographer kay Mommy habang pinapakita ang ilan naming kuha. "Ha? Wala? Paanong wala?" sabat ko sa kanila. At ipinakita naman nila sa akin ang aming mga kuhang pictures. Napangiwi ako dahil ang sama makatingin ni Allen. Ang tatalim ng kanyang mga mata sa lahat ng pictures habang nakatingin sa camera. Wait, sa camera nga ba siya nakatingin o sa side ng camera? Napatingin ulit ako kay Skipper. Kay Skipper ba? Anong problema ng lalaking yun? Nagsiselos ba siya kay Skipper dahil nakatitig sa akin si Skipper? "So, what are we gonna do now, ma'am?" Tanong ko kay Mommy dahil hindi maaaring itong mga pictures na kuha namin ni Allen. He looks so angry. "Heist." "Ma'am? Naku ma'am Magda, we have a solution for that. Huwag na po kayong mag-alala." Bigla kaming napalingon sa malakas na boses ni Empress. At nakita naming hila-hila niya sa damit si Skipper, patungo dito sa aming kinaroroonan. "Do you have an idea? We have to finish the photoshoot today for our billboards and 10 places here in Metro Manila," saad ni Mommy kay Empress. "Naku ma'am, hindi niyo po na itatanong itong friend kong si Skipper. Super ganda po ng katawan niyan ma'am, 8-pack abs po yan. Plus, nakakatakam niyang V-line ma'am. Uy, may ulam. Saktong-sakto sa mga bago nating brief and boxer, ma'am. Swak na swak sa kanya. Look at this, ma'am. Pakita mo. Dali, pakita mo." Pilit itinaas ni Empress ang t-shirt ni Skipper. And Skipper didn't know what to do, kung mapapangiwi ba or what. Namumula ang kanyang mga pisngi at napapayuko. Halatang hiyang-hiya siya dahil sa lantarang paghahayag sa kanya ni Empress. "Can we see Skipper?" Tanong din naman ni Mommy habang sinisilip ang katawan ni Skipper. "Ayan ma'am, take a look. Nakakagigil." Gigil na sabi ni Empress at makailang beses pa niyang hinawakan ang mga abs ni Skipper na namumutok. Tss, tama nga siya, maganda ang katawan ni Skipper. Dati pa naman, noong high school kami, ay may abs na siya, pero 6 lang yan noon. At ngayon ay mas lalo pang humuhulma ang kanyang katawan. At nadagdagan pa ng 2 ang kanyang mga abs.
Yeah, it's true. He has a perfect body. What do you think, Iha? He could really be. Why don't we just make him a permanent model of our branded underwears? Mom, nothing permanent. We only have a contract, and why would you even take him as a model? Allen, Luis, and Kuya Shields are here. Mas maganda ang katawan ni Kuya kaysa sa kanya. Kahit lasinggero, alaga pa rin niya ang katawan niya. Mahaba kong sabi habang iniiwasan kong tumingin sa katawan ni Skipper. Inginusok ko pa si Kuya Shields sa lugar ng grupo ng mga kababaihan sa gilid. And I accidentally spotted Kuya sa ginawa niyang pagpalo sa pisngi ng pang-upo ng isa sa mga babae doon. Shield! Saway ni Mami kay Kuya dahil napatingin din doon sila Mami. Kaya naaktuhan din nila ang ginawa nito. Ma'am, tila inosenteng bata na nag-cross arms si Kuya at tumingin na sa amin na parang walang ginawang kabastusan sa isang modelo na ngiti-ngiti pa ng nakakaakit. At parang ayos lang naman sa kanya ang ginawa ni Kuya. Okay lang po ma'am, sanay naman na po ako kay Shield. Matamis na sagot ng modelo. Come here Shield, come with us. Maotoridad na utos ni Mami kay Kuya. Tamad na tumayo din naman ito mula sa maganda niyang pagkakaupo sa silya at napakahinhing lumapit sa amin habang kakamot-kamot sa kanyang ulo. Ano po, magalang niyang tanong kay Mami. Hubarin mo na yung t-shirt mo at magpalit na kayong dalawa ng underwear ni Skipper. 4 na kayong sasalang sa kamera. Ma'am? Nagulat ako sa sinabi ni Mami. Yes, Shield and Empress, Skipper and you, Selena. Go ahead, let's start. Pumalakpak na si Mami bago kami tinalikuran at lumapit sa grupo ng mga photographer. Ako naman ay napatulala at hindi makapaniwala sa nangyari. Kaming 4? And wait, si Skipper talaga ang partner ko? Bakit hindi na lang si Kuya ang partner ko? I don't like Skipper. Selena, ano pang tinutungangan mo dyan? Lumusong ka na sa pool. Sigaw ni Mami at ngayon ko lang namalayan na nag-iisa na pala ako dito sa itaas. At nasa pool na kaagad ang 3. Hindi man lang ako hinila, excited lang. And wait, nakapagpalit na kaagad si Skipper? Ang bilis ha? Excited talaga. Padabog akong lumusong sa tubig and walk closer to the tree. Under the pouring water on the wall and their bodies began to get wet. And as I walked closer to where they were, I stared at Skipper na kasalukuyan ng naghuhubad nang suot niya ang t-shirt. Pakiramdam ko ay biglang bumagal ang paligid habang nakatitig ako sa katawan at mga muscle nitong namumutok na ngayon ay malapit ng masayara ng aking katawan. Dahan-dahan niya ring kinalas ang bakal ng suot niyang sinturon, maging ang bahagyang pagbaba ng zipper ng suot niyang pantalon ay tila bumagal din sa aking paningin. Bigla na lang nanuyo ang aking lalamunan. Lumitaw sa aking paningin ang perpektong hugis ng kanyang V-line, ang manipis na buhok sa kanyang puson, paibaba hanggang sa magkubli ito sa loob ng suot niyang boxer. Damn! Pakiramdam ko ay uminit ang temperatura ng paligid. Come on guys, pumwesto na kayo. We're running out of time. We need to get a lot of positions before we're done so we have a lot of options. Sigaw muli ni Mami sa itaas habang pumapalakpak. Nagsibabaan na rin sa tubig ang mga photographer. Nagulat naman ako nang biglang hinapit ni Skipper ang aking bewang at hinila ako palapit sa kanya. Pakiramdam ko ay sumabog ang libo-libong kuryente sa aking katawan nang maramdaman ko ang mainit na palad niya sa aking bewang. What? Come here, princess. He whispered to me as there was a playful smile on his lips. Sinamaan ko siya ng tingin. Stop calling me princess. Inis kong sabi sa kanya. You are my princess. Ever since we were kids. He whispered in my ear in his muffled voice as he slowly leaned my back against his hard chest. Kakaibang init ang aking naramdaman sa aking katawan na dumaloy sa aking mga ugat. Kasabay ng pagdampi ng kanyang mainit na hininga sa aking batok, patungo sa aking tenga. Samahan pa ng mga palad niyang nakahawak sa magkabila kong bewang na walang anumang damit na pananggalang. I couldn't stop myself from closing my eyes because of the heat of sensation it brought to my system. At kahit nakapikit ako,
ay nakita ko pa rin ang pagkislap ng mga kamera sa aming harapan. Marahan niya muli akong hinila paharap naman sa kanyang katawan. I scarcely opened my eyes and saw strange emotions in his eyes that I couldn't name it. Pakiramdam ko ay may malamyos na musikang tumutugtog na tanging kaming dalawa lang ang nakakarinig. Hinawakan niya ang kaliwa kong kamay at dinala sa kanyang dibdib. Marahan niya akong kinabig at isinandal naman sa kabilang bahagi nito. Maging ang aking ulo ay isinandal niya rin ng patagilid. Paharap sa kanya at bahagyang nakatingala ang aking mukha sa kanyang leeg. Di ko maiwasang mapapikit at damhin ang init ng kanyang katawan. I felt his arms wrap around my body, holding me tight. I was safe. I was warm. I was home. Chapter 12. Malakas na palakpakan ang siyang nagpagising sa akin. Good job, babies. You're all so awesome. Especially you, Skipper. I can't believe na mayroon ka din palang itinatagong talento sa katawan. Bakit kaya hindi na lang kita kuning permanenteng modelo ng underwear ko? It will definitely hit the market, lalo na at bagong mukha ang kanilang makikita. And your body is so perfect. Masayang sabi ni Mami sa aming harapan na may kasama pang pagpalakpak. Kaagad na akong nagsuot ng robe, samantalang si Skipper naman ay sinusuotan din ng robe ng isang bakla. At halos ingud-ngud na ng baklang ito ang kanyang nguso sa dibdib ni Skipper. At yung isa naman nagpabebe pa, ang tanda-tanda na, hindi ba niya kayang isuot yan ng mag-isa? Ma'am, nariyan naman si Allen. Walang emosyon kong sagot kay Mami. Selena, it doesn't matter if Allen is there. He can still be your partner if you don't like Skipper. Si Skipper ay hahanapan ko na lang ng iba pang kapareha. Bigla akong napalingon kay Mami at napanganga sa kanyang sinabi. Hahanapan ng ibang kapareha? Tapos ganun ka-intimate at ka-daring ang gagawin nilang photoshoot? No way. Huwag na lang siyang sumali kung ganun. Eto? Yeah. Napalingon ako sa aking tabi nang kumuha din ng robe si Empress sa hangeran na nasa aking tabi habang nakatingin kay Kuya. Si Kuya naman ay nasa tabi ng pool habang nagsusuklay ng kanyang buhok gamit ang kanyang mga daliri. Sinundan ko ng tingin si Empress na lumapit kay Kuya Shield. Put on me. Utos ni Kuya Shield kay Empress habang nakatitig dito ng taimtim. Isinuot naman ni Empress ang robe sa katawan ni Kuya. Napapansin ko ang kakaibang titig ni Kuya kay Empress. Para bang pinagnanasaan niya. Kailan pa naging ganito si Kuya? Kanina lang ay nagulat ako sa ginawa niyang pagpalo sa pang-upo ng isa sa mga babaeng modelo. Pero mas bagay sila, madam. Biglang sabat ng isang bakla. Habang itinuturo niya kaming dalawa ni Skipper. Si Skipper ay nasa aking tabi, kaya napangiwi ako at bahagyang lumayo sa kanya. Correct, madam. And yung chemistry nila, madam, so perfect. May patutunguhan. Para bang may something-something sa kanilang dalawa. Sana all. Malanding sabi naman ng isa pang bakla at may pasigaw-sigaw pa. Chemistry? Tss. Look at this, madam. Sabi ng isang photographer na lumapit kay Mami at ipinakita ang hawak niyang camera. Oh my God! Bulalas ni Mami at napatakip sa kanyang bibig habang tinitignan ang mga pictures. Ano naman kaya yun? Nagsilapitan pa rin ang iba pa at nakasilip. Na-curious tuloy ako, kaya naisipan ko na ring lumapit sa kanila at pilit ko ring sinilip ang mga pictures. Perfect shots sila, madam. Walang sayang sa lahat ng kuha nila. Pwede rin nating ipasok itong lahat sa magazines and social media accounts. Correct, madam. At saka mukhang mahihirapan tayong pumili kung aling kuha ang para sa billboards natin. Pati ang mga kuha ni Empress at Shield, madam, perfect. Magiging mabenta ang lahat ng ito. Congratulations, madam! Ang galing niyo pong pumili. Sobra! Compliment nilang lahat habang ako ay nakatitig din sa mga pictures. Nag-init ang aking pisngi dahil kitang-kita doon kung paano ako nadala sa eksena. Para akong nakalimot ng panandalian. It was as if Skipper had stolen my sanity. I'm sure
Their pictures would be even better if we held them on our center island. Our main island. What do you think, Selena? Magpapaschedule na tayo para doon, ha? Ikaw na ang bahala, ma'am. Restroom lang ako. I answered and quickly walked out of the venue. Even if I gave her advice or even if I stopped mommy, she won't listen to me. Siya pa rin ang masusunod. I went straight to the restroom and entered a cubicle. I took off my robe and even my underwear. Wala akong itinira na kahit isa. Panatag naman akong walang bamboboso sa akin dito dahil wala namang nakakapasok ditong ibang tao. Dahil pribado ang lugar na ito. We own it, and when the owner is here, no one can use the restroom except us. Nagsimula na akong mag-shower. Skipper's POV. I quickly went to the restroom when I felt a strange feeling in my stomach. Umiikot ang laman ng aking tiyan. I've been feeling this since morning. Maybe it's because of the breakfast I ate that my younger sister sure loved cook. Tinitiis ko lang kanina but now, I couldn't bear the pain anymore. So I hurried to the men's restroom. Pero sa kamalas-malasan, the restroom door is locked. What the F? I was about to leave when I suddenly stopped. It was as if I could hear moans from inside the men's room. Marahan kong idinikit ang aking tenga sa nakasaradong pinto upang mas marinig ko ng malinaw kung ano man ang nangyayari sa loob. Oh, come on! Fuck me harder, yeah. Why are you so great? Really, ha? Bigla akong napatanga. What the hell? Pakiramdam ko ay mas lalo pang dumoble ang pananakit ng aking tiyan. And I feel like I'm getting fucking nauseated because of what I heard. Sinasabi ko na nga ba eh. I've never been mistaken in every observation I have around me. Naisipan ko nang umalis and was just looking for another restroom. I passed the women's restroom but I stopped again. Hindi ko na talaga kaya pa dahil talagang lalabas na ito and I don't want it to be spread out here. I tried to open the women's restroom. Wala naman sigurong makakakita sa akin dito. Bibilisan ko na lang and I'm so fucking thankful that it wasn't locked so I was free to go inside. I heard a splash of water from one of the cubicles here. Sino kaya yan? Isn't that Selena? Narinig ko siyang nagpaalam kanina sa kanyang ina na pupunta sa restroom. Baka nga siya iyan, pero hayaan na. I entered one of the cubicles here and quickly released all the resentment of my stomach. I guided it with a flash of water in the bowl to make it easy to sink and not smell it throughout the restroom. Hey, who's there? What are you doing?